Ang tanong natin ngayong araw, bakit nga ba hirap mag-deploy ang Gilas Pilipinas ng mga legit na shooters ngayon kumpara sa mga nakaraang lineup ng Gilas under Coach Tab Baldwin at Coach Chot Reyes? Hindi nga ba kailangan ng Gilas sila Jordan Heading, Javi Gomez de Llano o Ray Parks Jr.? Tara pag-usapan natin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung tatanungin mo kung bakit kailangan ng Gilas ang isa kina Jordan Heading, Javi Gomez o si Ray Parks sa lineup, simple lang sagot dyan. Sila para sa akin ang missing piece na matagal na nating hinahanap sa sistema ni Coach Tim Cone. Yes, gumagana naman talaga yung sistema ni CTC pero parang meron kasing kulang, parang merong posisyon na nagiging stagnant. Yung tipong kompleto nga sa lineup pero bitin yung performance. Dati binabash si Coach Chot dahil marami siyang shooters pero walang height yung lineup niya. At kay Coach Tab Baldwin lang ata naging balance yung roster kung saan may height at mga legit shooters na nakaparada. Yes, meron tayong Dwight Ramos, KQ at Carl Tamayo pero nagiging factor lang sila kapag hindi talaga kaya ni JB na buhatin ang Gilas. Naalala mo ba nung 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers? Gilas dropped 17 3-pointers sa isang game. Record yun at pinost pa ng FIBA yan sa kanilang page para sabihin sa basketball community sa buong mundo na minsan ding naging threat ang Gilas sa tres. Ang tanong, sino ba ang players noon at bakit nagawang maging number 1 ng Gilas sa outside shooting that time? Well, kasama nung time na yon sina Jordan Heading at Ray Parks Jr. Ibig sabihin lang nito, kahit damihan mo pa ng big man ang lineup ng Gilas, kung wala ka naman shooters, pahihirapan ka lang ng mga teams sa FIBA dahil napakadaling basahin ng play lalo na sa mga center position. Ngayon, kung ikukumpara natin sa mga old school Gilas shooters, sina Paul Lee, Jeff Chan, Dondon Hontiveros at Renren Ritualo, dun mo mas lalong makikita bakit importante ang mga shooters sa Gilas. Noong panahon ni Paul Lee at Jeff Chan, automatic may designated sniper sa lineup. Si Paul clutch at fearless sa crunch time. Si Jeff deadly lefty na kayang bumutas ng zone sa isang bitaw lang. Tapos may Dondon Hontiveros pa na legit legend sa outside shooting. At syempre ang OG na si Renren Ritualo na catch and shoot assassin na parang lumaki sa 3-point line. Pero ngayon, kung titingnan mo ang Gilas roster, wala na masyadong ganong purong shooter. Most of our guards ay slasher types or combo guards. Athletic, explosive, pero hindi talaga consistent snipers. Kaya nawawala minsan yung classic Gilas rhythm na may outside threat sa bawat corner. Diyan papasok sina Jordan Heading, Javi Gomez at Ray Parks Jr. Parang modern hybrid version sila ng mga dating shooters. Hindi lang kasi sila spot-up shooter. Alam nila yung why behind every shot na nababagay sa modern style basketball ng FIBA. Kaya kung tutuusin, silang tatlo ang tulay ng old school Gilas shooters papunta sa modern Gilas basketball. Tahimik lang pero clutch. Simple lang pero efficient. At minsan, yung mga ganong player, yung hindi mo masyado pinapansin, sila pala yung dahilan kung bakit biglang nagiging unstoppable ang team. Kaya kung sang-ayon ka na dapat isa sa kanila ang nasa Gilas lineup, like mo lang at mag-subscribe lang dito sa aking channel.